Proyekto Helmo. Ang kwentong ito ay nangyari noong dekada 40. Karanasan ito ng mga lolo at lola ng mister ko. Marahil ay itatago ko na lamang sila sa pangalang Lolo Ben at Lola Puring. Lahat ng mga ibabahagi kong kwento ay ikinuwento lamang din sa akin ng butihin kong asawa. Naisipan ko po itong isulat at ipadala sa inyong email dahil ito ay hango sa totoo nilang karanasan. Matagal na rin po akong tagapakinig ng mga true story sa channel mo. Ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipadala sa inyo itong kwento ni na Lolo Ben at Lola Puring. Ito ay karanasan nila patungkol sa mga aswang na manghahawa. Halos kakapanganak pa lamang umano ni Lola Puring sa kambal nilang anak nun. Gawa ng mahirap umano asikasuhin yung mga kambal ay hindi na raw malugaran ni Lola ang mga gawaing bahay. Dahil doon ay nagpasya silang kumuha ng 2 kasambahay. Likas na may kaya sa buhay sina Lolo Ben kaya naman hindi sila mahihirapang magpasweldo sa kanilang mga katulong. Dati naman umano silang may kasambahay pero nawalan umano sila ng gana. Simula nang nakawan sila ng 2 nilang kasambahay na taga Maynila noon. Napilitan na nga silang kumuha ng mga makakasama nila sa bahay pero sinigurado na nila na hindi ito taga Maynila. Lumuwas pa umano si Lolo Ben sa probinsya nila sa Mindoro para lamang humanap ng kasambahay na maaari nilang isama sa bahay nila sa Manila. Nang makarating na nga si Lolo Ben sa Mindoro, ay kagad siyang nagtanong-tanong sa mga kamag-anakan niya kung may kilala ba silang pwedeng mamasukan sa kanila bilang mga kasambahay. Wala ni isang nairekomenda sa kanya mga kamag-anak niya, kaya naman sinubukan niya magtanong sa mga naging kaibigan niya ron. Isa sa mga naging kaklase niya ang nagrekomenda sa kakilala umano nitong mag-ina na pwedeng mamasukan sa kanya. Dahil lamang umano sa barangay nila yon at hindi nila ito personal na kakilala. Basta ang alam daw niya ay naghahanap ang mga yun ng trabaho gawa ng sobrang hirap ang pamumuhay nila. Kinabukasan nga isinadya pa raw ni Lolo yung bahay na mag-ina na tinutukoy ng kaklase niya. Isang maliit na barong-barong na kubo umano ang nadatnan ni Lolo noon. Medyo malayo-layo umano ito sa lahat ng mga bahay sa barangay na yon. Namumukod tangi lamang umano ang bahay na ito sa may bandang itaas ng bundok. Tahimik ang paligid at walang makikita sa paligid kundi ang mga halaman at naglalakihang mga puno. Hindi pa man daw nakakalapit sa bahay na yon si Lolo Ben nang biglang bumukas ang pintuan nito at lumabas doon ang isang ginang na siguro ay nasa late 50s na. Maya-maya ay lumabas din umano yung anak nitong babae na may nasa edad 20 pataas ton. Hindi na umano nagpatumpik-tumpik pa si Lolo Ben. Kaagad na nitong sinabi sa mag-ina ang pakay niya. Hindi naman umano nagdalawang isip ang mga yun na tanggapin ang offer niya. Ayon pa sa mag-ina, matagal na umano nilang pangarap na makarating sa Maynila. Nang tanungin sila ni Lolo kung bakit gustong-gusto nilang makaluwas nun, sinabi nila na nais daw nilang magkalat ng lahi nila ron. Bagay na hindi naman naintindihan ni Lolo kung ano ang nais nilang ipakahulugan. Hindi na yun pinansin ni Lolo Ben. Bagkos ay tinanong na lamang niya ang mag-ina kung ano ang pangalan nila. Manang Lusing at Inday Pising umano ang mga pangalan nila noon. Bale, yung palayaw na lamang nila ang babanggitin ko, Sirsa. Hindi ko na sasabihin ang buo nilang pangalan. Noong umuwi na nga si Lolo ay sumama na sa kanya ang mag-ina. Mahigit kalahating araw daw silang nagbiyahe bago sila makarating sa Maynila. Pagdating umano nila ron, ay kaagad naman silang ipinakilala ni Lolo Ben kay Lola Puring. Bagay na ikinatuwa naman ni Lola.
Ilang mga regulasyon sa bahay ang sinabi ni Lola Puring sa mag-ina. Unang-una na roon ang bawal ang malilikot ang kamay at lalong bawal din ang tatamad-tamad. Naging maayos naman umano ang trabaho noon ng mag-ina. Nung una, panay ang pakitang gilas nila. Mabilis naman silang matapos sa mga gawaing bahay. Malinis din umano palagi ang loob at labas ng bahay. Medyo tagilid nga lang umano pagdating sa kusina. Napansin kasi nila na hindi umano sila gaanong marunong magluto. Kapag daw kasi nagluluto ng karne si Manang Lusing ay may pagkamalansa. Para daw hindi niya ito hinuhugasan ng maayos. Maaamoy mo pa umano yung dugo at kung minsan ay malalasahan mo pa ito. Minsan nga raw ay nakisuyo si Lola Puring kay Inday Pising na iluto yung mga binili niyang isda. Kaagad namang sumunod si Inday. Nung oras na umano ng pagkain ay laking gulat ni na Lolo at Lola nang makita ang pinritong isda ni Inday. Bukod kasi sa hindi na ito nakaliskisan, ay hindi man lamang ito tinanggalan ng bituka. Umaalingasaw umano sa buong kusina yung malansang amoy ng isda nun. Nawalan umano sila ng ganang kumain ng mga oras na ito. Kahit katulong lamang sina Manang Lusing at Inday Pising ay kasabay umano nila itong kumain. Hindi umano iba ang turing nila sa mga yon. Nagkakatinginan lamang umano noon sina Lolo at Lola. Paano kasi? Tila sarap na sarap umano yung dalawa sa isdang iniluto ni Inday. Panay umano ang subo nila kahit pa naglalabasan yung maruruming bituka ng isda na kinakain nila noon. May ilan pa nga umano doon na halatang hindi pa gaanong luto. Natigilan lamang umano sila sa pagkain nang biglang magsalita si Lola Puring. Malumanay umano niyang sinabihan si Inday na sa susunod na magluluto ito ng isda, kaliskisan muna at tanggalan ng bituka mga yon. Sinabi rin niya na kailangan ay hugasan niya ng maigi at budburan ng asin bago prituhin. Nang mabanggit umano ni Lola ang salitang asin, bigla umanong tumalim ang tingin ng mag-ina na para bang bigla raw silang nagalit. Tahimik lamang sila pero halata sa ekspresyon nila ang hindi kaaya-ayang tingin kay Lola. Hindi raw maintindihan ni Lola kung bakit ganun ang inasta nila. Bigla na lamang kasing tumahimik yung dalawa at saka nagdabog nun. Halos ibagsak umano nila yung plato sa lababo. Bago lumabas sina Lolo at Lola sa kusina, bigla umanong nagsalita si Inday. Anya, hindi raw talaga siya sanay sa pagluluto, lalo na sa mga isda. Dahil doon daw sa kanila ay kinakain nila ng hilaw ang mga yon. Napakunot noon na lamang umano sina Lolo at Lola matapos marinig ang sinabi nito. Hindi na raw nakapagsalita noon si Lola Puring. Hindi umano kasi niya maisip kung anong paraan ng pagkain na mag-ina ang tinutukoy nilang hilaw. Simula umano noon ay nagsalita na lamang sa pagluluto sina Lolo at Lola. Hindi na nila pinagluto yung mag-ina. Tanging mga gawaing bahay na lamang ang ipinatrabaho nila sa mga yon. Isang gabi, nagising si Lola dahil sa mga ingay na narinig niya sa bandang kusina. Dali-dali umano siyang bumangon at dahil akala niya ay may mga nakapasok na namang pusa ron. Pagsilip umano niya sa kusina, ay gayon na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang mag-ina na kumakain umano ng mga hilaw na karne ng baboy. Yun yung mga stock nila. Tinatago na iluluto sana niya sa kanilang tanghalian. Hindi umano siya nakatiis at lumapit na lamang siya sa mga yon. Nagulat pa umano ang mag-ina nang makita siyang papalapit. Tinanong uman niya ang mga ito kung bakit kinakain nila ng hilaw yung karne.
gayong pwede naman nila itong lutuin. Sumagot si Manang Lusing at sinabing nagutom raw kasi sila ng ganong oras. Hindi na umano sila nagluto dahil hindi naman daw nila alam kung paano yun lutuin. Lalong nagtaka itong si Lola Puring. Naitanong niya kung anong klaseng pagkain ba ang kinakain nila sa Mindoro. Doon na umano sumagot si Inday Pising. Anya, sa hirap umano ng buhay nila ron, ay hindi na sila nag-aabalang bumili ng sanggap sa pagluluto. Kinakain na lamang nila ng hilaw ang mga karne at isda, dahil yun naman umano ang nakasanayan nila. Isa pa ay madalang lang daw silang makakain ng mga ganong karne. Sa mga oras na yun ay nakaramdam pa ng awa si Lola Puring. Buong akala niya ay sobrang hirap talaga ng naging buhay na mag-ina sa probinsya. Hinayaan na lamang muna niya yung dalawa pero bago siya umalis sa kusina, sinabihan pa rin niya ang mga yun na masama sa kalusugan ng tao ang pagkain ng mga hilaw na karne at isda. Sinabi pa niya na okay lang naman umano sa kanya na turuan ang mag-ina ng tamang paraan sa pagluluto. Kinabukasan, hindi umano maintindihan ni Lola Puring kung bakit bigla na lamang siyang nagkaroon ng mataas na lagnat. Gayong hindi naman masama ang pakiramdam niya bago siya matulog noon. Dahil doon, hindi siya nakapamalengke. Lalo na't pati yung mga anak niyang kambal ay mayroon na ring sinat. Nang malaman umano ng mag-ina ang kalagayan ni Lola Puring, ay nagpresenta ang mga yon na sila na lamang ang magpupunta sa palengke. Pumayag naman umano siya kaagad dahil hindi raw niya talaga kayang tumayo gawa ng masakit pati mga kasukasuhan niya. Mabilis naman umanong nakapamalengke yung mag-ina. Marami silang pinamiling gulay at karne. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas daw mula sa kusina si Inday. May dala na umano itong mainit na sabaw na nasa mangkok. Luto yun mula sa pinaghalo-halong mga gulay na parabang pinakuluan lang. Medyo nag-alangan pa si Lola na kunin yon dahil first time niya makakita ng ganong luto. Sinabi sa kanya ni Inday na higupin daw niya yon dahil makakatulong daw yon sa paggaling niya. Ganon kasi umano ang niluluto sa kanya ni Manang Lusing kapag siya ay nagkakasakit. Humigop si Lola Puring ng sabaw. Gaya nga ng inaasahan niya, matabang yon. Halatang hindi nilagyan ng asin. Gayunpaman, naubos umano ni Lola yung sabaw dahil sadyang mahilig daw siya sa gulay. Guminhawa naman umano ang pakiramdam niya dahil doon. Ilang araw lang ang lumipas simula nang makahigop ng sabaw si Lola. Nag-iba na ang panlasa nito. Parang hinahanap-hanap na umano niya yung luto ni Manang Lusing. Maging si Lolo Ben ay nagtataka na dahil maging yung mga karne na hindi gaanong luto, nakakain na niya. Kung minsan pa nga ito pa mismo ang nagre-request kay Manang na ipagluto siya nito. Maselan umano pagdating sa pagkain si Lola. Kaya nakapagtataka raw talaga yung mga kinikilos nito noon. Isang bagay pang napansin ni Lolo. Unti-unti umanong lumaki yung tiyan ni Lola. Sa bawat araw na lumilipas ay palaki na ng palaki ang tiyan nito. Daig pa umano nito ang 5 buwang buntis noon. Akala nga raw noon ni Lolo ay buntis na naman ito. Nagsusuka raw kasi ito kapag nakakatikim siya ng ulam na bili lamang sa karinderya. Tanging ang gusto lamang umano nitong kainin ay yung luto ni na Inday Pising at Manang Puring. Pinilit umano niya si Lola na magpatingin sa doktor para malaman kung buntis nga ito. Panay na raw kasi ang pagsusuka nun ni Lola. Pati yung mga paborito niyang pagkain dati ay hindi na niya kinakain pa. Matapos niya itong ipatingin,
ay kinumpirma ng manggagamot na hindi naman daw nagdadalang tao si Lola. Nababahala na umano si Lolo noon, lalo pat hindi na normal yung paglaki ng tiyan ni Lola Puring. Isang umaga, paalis na raw sana si Lolo noon. Nakaramdam siya ng pagkauhaw kaya naman dumaan muna siya sa kusina para uminom ng tubig. Eksakto naman na nadatnan niya roon si Manang Lusing. Kitang-kita umano niya na may inilagay ito sa sabaw na ihahain niya para kay Lola. Isa yung malambot na bagay na parang gulaman. Kulay itim umano yon. Kasing laki ng piso. Sobrang nandiri si Lolo dahil galing yun mismo sa bibig ni Manang Pising. Iba na ang kutob ni Lolo Ben noon. Alam na niya na may hindi tama sa mag-inang kasambahay. Nagkunwari daw si Lolo na wala siyang nakita. Bagkos ay umupo ito sa mesa at humingi ng tubig kay Manang. Pagkatapos ay sinadya niyang tabigin yung mangkok na pinaglagyan ng sabaw noon. Natapon lahat ng laman. Sa isip-isip niya, hindi siya papayag na makain yun ni Lola. Sakto naman at dumating si Inday at siya na lamang ang naglinis ng natapong sabaw. Nagpaalam nang umalis si Lolo. Habang nasa daan umano siya, ay napakalalim ng iniisip niya. Nagdasal siya na sana ay hindi tama ang kutob niya noon. Dahil sa pagdadalawang isip ay nagpasya siyang umuwi na lamang ulit at huwag nang pumasok pa sa trabaho. Pagdating umano niya sa bahay, nakita niya si Inday Pising na nasa kabilang bahay noon. Doon sa kapitbahay nila. May hawak umano itong mangkok na puno ng sabaw. Kinabahan siya gawa ng namimigay pala ito ng sabaw pati na rin sa kanilang kapitbahay. Lalapitan na raw sana niya ito upang tanungin ng biglang may lalaking kumatok sa kanilang gate. Nang pagbuksan niya ito, tumambad sa kanya yung kartero o yung naghahatid ng sulat. May inabot itong sulat sa kanya. Nang tingnan niya kung kanino ito galing ay nakita niyang galing ito doon sa kaklase niyang nagrekomenda kina Manang at Inday. Hindi pa uso noon ang mga telepono. Kaya naman sulat ang pangunahing paraan ng komunikasyon. Pagbukas umano ng sulat, ay gayon na lamang ang pagkapitla ni Lolo Ben. Nanginig umano ang mga kamay niya at kumakabog ang kanyang dibdib ng mga sandaling yon. Nakasulat daw kasi roon na nanghihingi ng pasensya sa kanya yung dati niyang kaklase dahil ang mga kasambahay umano na nairekomenda niya ay galing pala sa mga lahi ng aswang. Kailan lamang niya umano ito nalaman dahil ilan sa mga kabarangay nila na malapit sa mga yon ay nahawaan ng pagiging aswang. Binalaan pa sila nito na wag daw silang kakain ng iluluto nilang pagkain, lalo na kapag sabaw. Doon daw kasi nila ipinapadaan yung panghahawa na yon. Sa bandang dulo ng sulat ay nakalagay roon ang mga sinyalis na nagsisimula ng mahawaan ng isang tao. Una na roon ang pagkawala ng mga gana nito sa mga lutong pagkain ng normal. Pangalawa ay kakain daw ito ng mga hilaw na pagkain tulad ng isda at karne. At ang pinakahuli umano, lolobo ang tiyan nito. Lahat ng mga nakasulat na sinyalis doon ay nararanasan ni Lola noon. Bagay na lalong ikinatakot ni Lolo. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay para puntahan si Lola. Dumiretso siya sa kwarto pero wala roon si Lola. Tanging yung mga anak nilang kambalang naroroon at mahimbing na natutulog. Patakbo umano niyang tinungo ang kusina at doon ay nadatnan niya ito. Para umanong nawalan ng lakas sa mga tuhod niya. Nanlambot siya nang makitang kumakain ng hilaw na karne si Lola Puring. At tila ba nasasarapan ito
ng husto sa mga kinakain niya. Hindi umano alam ni Lolo kung anong gagawin niya nun. Sa nakikita niya ay palala ng palala ang nangyayari kay Lola. Inawat niya umano ito sa pagkain noon pero hindi umano ito nagpaawat. Saglit muna siyang iniwan ni Lolo para humanap ng magaling na albularyo na may kinalaman sa mga aswang na mga hawa. Napakahirap umano humanap ng mga ganon, lalo pat nasa Maynila siya. Ilan lamang umano ang mga naniniwala sa mga albularyo at mga aswang. Karamihan nga raw ng natatanungan niya, tinatawanan lamang siya. Hanggang sa isang matandang lalaki ang natanungan niya. Itong nagturo sa kanya kung saan nakatira ang magaling na albularyo na kilala nito. Taga Quiapo umano yon. At ayon sa sabi-sabi ng matanda, ilang yanggaw na rin ang napagaling nito. Hindi na siya nagdalawang isip na punta nito. Magtatakip silim na ng matuntun niya ang tirahan. Na makita niya ang albularyo ay kagad niyang ikinuwento rito ang nangyari kay Lola. Gabi na nang makarating si Lolo sa bahay. Kasama na umano niya noon ang albularyo. Kakapasok pa lamang umano nila sa bahay nang marinig ni Lolo ang iyak ng isa sa mga anak nilang kambal. Kagad naman umanong nagpunta sa kwarto si Lolo. Napasigaw siya nang makita na kinakagat ni Lola Puring ang braso ng isa sa kambal nun. Mabuti na lamang at kaagad niya itong naawat. Bakas na bakas umano yung ngipin ni Lola sa braso ng bata. Parang wala na raw umano ito sa sarili. Mabuti na lamang at alisto yung albularyo. Meron siyang dinikdik na mga dahon at dinasalan din daw niya mga yon. Pagkatapos ay sapilitan niyang ipinainom kay Lola ang katas na mga dinikdik na halamang gamot. Ilang minuto lang, nanlambot si Lola Puring. Pagkatapos ay bigla na lamang itong nagsuka. Kulay itim yung isinuka niya. Malagkit na likido na sobrang baho. Maya-maya ay muli na naman siyang nagsuka nun. Sa pagkakataong yon, isang kulay itim na parang ibon yung nailabas sa suka niya. Ayon sa albularyo, kapag umano na natili sa loob ng katawan ni Lola yung parang ibon na yon, tuluyan na umano itong magiging aswang. Mabuti na nga lang at naagapan yon at nagawa niya itong isuka. Simula ng isuka niya yon ay nawala na yung malaki niyang tiyan. Bumalik na ito sa normal. Nagbunta si Lolo sa kusina para hanapin yung mag-inang kasambahay pero wala na sila ron. Pati na rin sa kwartong tinutuluyan nila, wala na rin. Yung mga gamit nila, nawawala. Marahil ay natunugan umano nila na alam na ni Lolo ang totoo nilang pagkatao nun. Yung kapitbahay na hinatira ni Inday ng sabaw, ipinatingin din ni Lolo sa albularyo. At kagaya ni Lola, muntikan na rin itong mahawaan. Hindi pa ganun kalaki yung parang ibon na lumabas sa kanya. Parang bubit na daga pa lamang yon. Laking pasasalamat ni Lolo sa albularyo. Dahil kung hindi dahil sa kanya, marahil si Lola Puring ay isa na rin sa mga aswang na mga hawa.